no? Mga kumpanyeros, kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay uulitin natin ang salitang service of summons sapagkat kahapon ng akin pong matapos na mai-upload ang latest episode about the service of summons. Marami pong nag-request sa akin na kung maaari ay muli kong talakayin ang ibig sabihin ng service of summons. Sapagkat kahapon hindi lang kasi service of summons ang ating tinalakay, kundi kasama dito yung pagiging co-equal ng ating mataas at mababang kapulungan. So ngayon focus lang tayo sa service of summons. So ulitin ko po, ang summons po ay isa pong notice to the accused, to the respondent, to the defendant that there is a pending complaint filed in court laban sa kanya. May isang kasong o reklamong na isang laban sa akusado o sa defendant na kung saan ang ating hukuman ay binibigyan ng pagkakataon ang akusado o defendant na sumagot sa mga reklamong isinampal laban sa kanya. Ang hukuman ay nagtatakda ng panahon, no? Merong period within which the defendant or the respondent or the accused to answer the complaint against her. At pagkatapos na siya ay makasagot, ay ang mga nagrereklamo, ang mga accusers o ang mga taga-usig ay bibigyan din ng pagkakataon na i-counter yung answer ng isang defendant or akusado. Pagkatapos niyan ay magpapatuloy na ang paglilitis sa harapan ng isang huwes. Doon magkakaroon ng Ay, walang sounds! kung saan nakaharap ang akusado, ang defendant or respondent at he or she will be given the opportunity to meet the complainant and the witnesses face to face. Makikita niya yan. At makikita din niya yung physical evidence that were filed against him or her in court. At magkakaroon siya ng pagkakataon na ito ay kontrahin sa pamamagitan ng kanyang mga testimonya at presentasyon din ng kanyang mga ebidensya. At yan ay magpapatuloy hanggang matapos ang paglilitis. Alam niyo po ang service of summons. This is not just a requirement of formality. Hindi lamang ito isang formality. The service of summons is a very critical procedural step that would give the court the power to hear and decide the case. Magkakaroon siya ng jurisdiction the moment the accused duly acknowledge the service of summons, yung summons. Kapag yan ay tinanggap niya o kung hindi man siya ang tumanggap, yung kanyang duly designated representative ay ito ay tinanggap o kaya any person duly authorized by law ang siyang tumanggap ng summons. Diyan nag-uumpisa. It signals, no, that the impeachment court has already acquired jurisdiction and the power to hear and decide the case. And the service of summons imbues the impeachment trial court the color of legitimacy, fairness, and the rule of law, yung adherence to rule of law. So the impeachment court is imbued with the color of legitimacy, fairness, and adherence to the rule of law. It is very important na talagang matanggap yung summons ng akusado or his duly authorized representatives or the person designated by law to receive the summons. At kapag yan ay natanggap, it signals that the impeachment trial Ongoing. has already commenced. Nag-umpisa na. Because the service of summons, kapag natanggap yung summons ng akusado or defendant, yun na po ang initial phase. Yun na po ang initial stage ng impeachment trial. Ibig sabihin, nag-umpisa na ang impeachment trial. So, isa pang tanong sa akin ay paano yun? Hindi naman binasa ng mga
prosecutors yung articles of impeachment sa harapan ng impeachment court at sa mga judges at presiding officer. Ano ang magiging legal consequence doon? Wala pong magiging problema doon sapagkat mismong ang presiding officer ang nagsasabi na mooted na, no? Moot and academic na yung pagkakaserve kasi ng summons sa akusado or sa defendant o sa respondent. Yeah. Ay na-override na yung public reading of the articles of impeachment. So wala na yun. Huwag nyo nang asahan na magkakaroon pa ng public reading of the articles of impeachment. Dahil ang impeachment trial ay nag-umpisa na sa pag-accept ng summons ng isang akusado. So hindi na siya babasahan ng articles of impeachment. The only thing that we need to wait here is for the accused to answer within 10 days the summons served to her, and for the prosecutors or for doon sa mga nag-aakusa na sagutin din, magkaroon ng reply doon sa answer na na-provide ng akusado. So ganyan ka-importante, ganyan kalakas ang impact ng service of summons. Actually, kung maaalala ko, it was Senator Coco Pimentel who was insisting on the service of summons to the accused Vice President Sara Duterte during the debate in Senate. Sabi niya, kung wala na tayong legislative agenda yung during the last 2 days, sabi ni Coco, bakit hindi pa i-serve yung summons sa akusado? Bakit hindi pa natin pabasa yung articles of impeachment? So, Coco Pimentel was actually very eager na mag-motion kay Chis Escudero na i-serve ang summons. Wala na tayong gagawin dito. Sayang ang oras. Ano pa ang pag-uusapan natin kung tapos na ang ating mga legislative agenda? So, I moved that the summons must be served doon sa akusado. And then yun nga po ang nangyari. Pagkatapos na mag-motion ni Bato, ni Bongo, na i-remand ang articles of impeachment sa ating mababang kapulungan, ay ito po ay kalakip ang isang kautusan na iserve ang summons sa sa akusado. Alam niyo po, yung ginawa po ni Coco Pimentel na yan is actually a legal strategy. It was a legal move na without Bato, Robin Hood, and Go, and the other na kakampen itong tatlo na to doon sa Senado, hindi nila namamalayan that the move, the motion by Coco Pimentel was a strategic, legal move that will make the impeachment court acquire jurisdiction doon sa impeachment trial na to. So, tuwan-tuwa sila, di ba? Nung the resolution was approved by the 18 senators na remand the articles of impeachment together with the service of summons, sabi ni Chis Escudero. And that was because of the motion filed by Coco Pimentel. So, tuwan-tuwa sila. Ito pa nga isang senador, payakap-yakap pa doon kay Joel Villanueva. Nagyakapan pa sila dahil nanalo sila. Yun ang paniwala nila. Pero ang hindi nila nalalaman, service of summons it has a very big impact, no, in the commencement of the impeachment trial because it signals na tuloy-tuloy na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy na. Yung service of summons na yan, almost every year yan. Kung babasahin ninyo yung libro dyan sa UP, yung question and answers nila sa bar examination. Almost every year, binibigay po yan sa bar exam kung gaano siya kaimportante sa lahat ng kaso. Parang supoy na rin yan Sa lahat ng kaso, napaka-importante niyan. Kasi pag hindi mo na iserve ang summons, walang mangyayari sa kaso. Ang paglilitis ay hindi po mag-uumpisa hanggang hindi mo na iseserve at napapareceive ang summons sa isang dependent, sa isang respondent, o sa isang akusado. So, naisahan sila ni Coco Pimentel. Sabi ko nga, huwag kang makiki-argumento, makikipagdebate sa isang bar top notcher o sa isang very clever lawyer ang na hindi mo naiintindihan, lalo na kung di ka rin naman abogado, na hindi mo naiintindihan ang rules of procedure or rules of court o kaya yung
everyone. My name is Erwin Javier and today, excited And today, wait lang. daw i-share sa inyo ang trade procedure niya dyan sa Senado sapagkat ang kinakalaban mo sa debate ay isang bar top notcher, a very clever person. O yun, wala kang kamalay-malay, pumayag kayo na i-remand yung inaprubahan niyo na i-remand yung articles of impeachment without knowing it na yung service of summons na nakasama doon sa resolution ay siyang magbibigay ng power to hear and decide sa impeachment trial court na nagbigay din sa kanya ng jurisdiction, no, para ipagpatuloy ang paglilitis laban kay Sara Duterte. So sana maliwanagan kayo sa aking paliwanag ngayon tungkol sa service of summons at gaano ito kaimportante sa kaso ni Sara Duterte at sa ating mga mamamayang Pilipino, kasi marami nagsasabi, ano ba yan, hindi naman tuloy-tuloy, ginagawan tayo ng mga estratehiya para ma-delay at wag matuloy ang impeachment trial. Huwag po kayong mag-alala dahil itong ating magaling, matalino, bar top notcher na senador na si Senator Coco Pimentel ay nakagawa ng isang paraan na magbibigay ng daan upang magpatuloy ang impeachment trial diyan po sa ating Senado. So, pasalamatan natin na tayo kahit papano nagkaroon ng isang magiting na senador diyan sa ating Senado at pasalamatan din natin ang katapangan, no, nitong si Senator Risa Hontiveros, si Grace po na nanindigan, si Nancy Binay at si Win Gatchalian. So hanggang dito na lamang po at sana po ay mag-like, mag-subscribe at i-share niyo po itong video na to ng yung namang mga inyong kaibigan na hindi nakasubscribe sa akin at hindi tumatangkilik ay magkaroon sila ng konting kaalaman kung ano ang importansya nitong service, itong summons na to at yung pagkakaserve ng summons sa ating Vice Presidente at ano ang impact nito upang magkaroon ng pagpapatuloy sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. So hanggang dito na lamang po, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. Thank you, Attorney Rene Buena sa paglilinaw sa service of summons. So, naku po, nautakan na naman sila ni top notcher Coco Pimentel, no? Siyempre, nagpasaman sila kay Sara kahit, teka lang, di ba, binalik niyo yung articles of impeachment sa Congress, tapos nagpa-summons kayo. Naku, naisahan tuloy. Pero anyway, good news pa rin kasi nga yun yung sign para magtuloy-tuloy ang ating impeachment kay Sara Mabsat. So abangan natin ang susunod na kabanata dyan, no? So good luck. So for the meantime, Mabsat, ito muna ang topic natin for today. So again, maraming salamat sa mga naiwan na 39 viewers. Maraming salamat sa mga naiwan. Hanggang lagot ka, Batorni, kay Sara. Marambalustay. Ayaga, ma'am. Eva. Lagot na. And kung sila di ba? Pag hindi abogado yung mga senador na yan, minsan hindi nila naiintindihan yung mga akala nila. Tuwang-tuwa na sila kaya pala. Nako pa. Hindi pala, yun na yung sign na yun na yun. Hindi na kailangan basahin yung article of impeachment ng mga majority leader o kaya yung prosecutor team. So again, thank you very much, Attorney Rene Buena sa pagpapalinaw. So hanggang sa muli, Mabsat. Kung tayo, prepare lang tayo natin gagawin tapos tingnan ko makapag-live tayo tonight. Kahapon kasi medyo late kasi nabahala ako dito sa binili ko. Kailangan ko ibalik sa SM to ng alas 10. So sakto mag alas 10 na. Gigisingin natin to. Bakit ganito yung binigay nyo? So, alright. Thank you very much, Mabsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Mega love shoutout po Ma'am Eva, Ma'am Jenny, Ma'am Gracious Grace, Sir Tony, Sir Leonardo Ansag, Ma'am Sylvia Latore, at saka sa lahat po ng mga nandyan, maraming salamat po. Kita-kits tayo sa ating next live. Randy Gorospe nandyan din, at sa lahat, mega love shoutout. And good morning. Happy weekend, Mabsat. Kita-kits tayo mamaya. Paalam. Bye-bye.